mga kalaladoms. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kami nag-crush ng beans tsaka paano namin pinipre-grind. So ngayon, ano nga ba yung machine na ginagamit namin? So ako gumamit ako dito ng meat grinder. So itong meat grinder na to nabili ko sa World Trade Center nung panahon ng AgriLink. So dahil meron akong specific na gusto sa isang machine kaya gusto ko makita in person. So ano nga ba yung hinahanap ko na yun para sa aking paggawa ng chocolate. So unang-una yung power, syempre at least minimum niyan ay 1 horsepower. Okay na yung ganun. Tapos meron din akong hanap sa kanya yung size ng butas ng gusto ko. So ano nga ba yun? So ito kasi ang hanap ko noon. Yung ganito kalalaking butas. Butas niya ay 16 mm. So yan yung itsura niya, 16 mm. Ito ginagamit ko to pang crush ng beans. Tapos ito naman ay 8 mm ang kanyang butas. Ito ginagamit ko to pang pre-grind. So syempre stainless steel lahat yan para food grade. Ito yung kanyang nagtitwist sa loob para ma-crush o ma-pre-grind yung ating beans. Tsaka ito yung purpose niya, yung minsan tong twist na to, siya na rin yung nagka-crush dun sa ating beans, no? Bago lumabas dito. So dito ang technique ko pagka ako ay magka-crush ng beans o magka-crack, ginagamitan ko ng blade. So ito yung unang papasok dito, yan. So ito itong blade na to dapat nasa unahan, hindi siya nakaganyan, ano. Kasi baka bumalik yung beans, babara. So dapat ang kabit niyan yung patulak. Patulak itong ginagamit nating blade. Patulak siya. So pag umikot yan, patulak. Pag ano nang ikot niyan. So ilagay natin dito. Nasok. Ngayon kasi ang gagawin ko ay magka-crush tayo ng beans, magka-crack. So importante dapat lagi siyang tuyo. So ito palang machine natin ay brand niya ay Waytex. So yun yung company na binilhan ko noon nung AgriLink ay Waytex. So ang kanyang RPM is 190 RPM and ang kanyang horsepower dito ay 1.2. So malakas-lakas siya sa kuryente. Tapos ang kanyang wattage ay nasa 1,200. So ito lagi yung lock niya. So dito ang proseso natin ay ito yung ating roasted cacao nibs. Beans pala. Ito yung roasted cacao beans natin. So ilalagay natin dito. Tapos syempre para mag-crack, i-on natin yan. Tapos dito malalaglag. So dito hindi lahat ng beans natin ay minsan nakakrack, no? Kaya meron pa tayong process na ganito. Isisip na natin yung mga dumaan dun sa ating crusher. So yung mga malalaki at hindi pa nakakrack, ibabalik lang ulit natin dito sa feeder natin. So ganun yung proseso. Matagal-tagal at saka kailangan madaming labor na kailangan gawin. Tara, simulan na natin. Ito na yung ating na crack. So ito yung padadaanan natin sa winnowing. Maganda naman yung kanyang pagkaka-crack. Hindi siya nagiging powder, no? Tapos ito naman yung ating nasip. Kung makita nyo, may malalaki pa. Ang iba dyan ay buo-buo pa. So padadaanin lang ulit natin siya dito sa ating cracker, sa ating meat grinder.
Okay, so dito papakita ko sa inyo yung technique. Hindi laging kailangan feed lang ng feed. So dapat ko kontrolin mo yung pagpasok ng beans para hindi siya nagiging powder. So para ang style na itong meat grinder kasi ay mapulverize niya. Pero kapag ka na-control natin yung pag-feed sa kanya, doon nakakrack niya lang yung ating beans. So ito papakita ko sa inyo yung technique. So dito gagawin ko pa to ng improvement kung paano magpipid dito ng hindi ganun karami yung babagsak. So, ito, natapos na nga akong mag-crack ng beans maghapon. Sa susunod na video naman na gagawin ko ay mag-winnow. So yun ay yung aking ginawang winnowing machine, yung nasa likod ko po na yun. So abangan nyo po ang aking susunod na video sa Lolo Dom's YouTube channel. So i-explain ko rin paano ko ginawa yung winnowing na yan. So yun lang, salamat sa inyo. They weren't seeing us as space anymore. Grounded us to investigate.